Magandang araw o gabi o hapon sa inyong lahat po mga kapatid. Maraming araw na po akong hindi makatulog dahil po sa pagbaliwala sa natanggap kong mensahe ng Diyos para sa lahat ng tao sa sanlibutan, kung kaya't nanalangin ako. Nagpapatnunbay at nagpanguna sa Diyos. Ito po ang mensaheng nais niya pong iparating sa lahat ng tao sa sanlibutan. Sana tulungan po ninyo akong ikalat o i-share ang mensaheng ito para po sa ikararangal ng ating Diyos at para din po sa ikaliligtas po ng lahat ng tao sa buong mundo. Paki-translate lang po ninyo sa English o sa ibang lingwahe po, kasi po hindi po akong marunong magsalita at umintindi mabuti ng English po. Maraming salamat po sa inyo pong pag-share sa mensahe pong ito ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain nawa kayong lahat ng ating Panginoon Hesus. Sa palagay ba ninyo, ang tao ba ang lumalang sa Diyos, o ang Diyos ang siyang lumalang sa tao? Di ba ang Diyos mismo ang lumalang sa tao? Ayon sa Genesis 1:26-28, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang wangis, isang lalaki at isang babae. Ngayon, kung nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang wangis, bakit kayo nagtataksil sa kanya at sumamba sa iba't ibang mga rebultong santong Diyos-Diyosan na wala namang kabuhay-buhay? Bakit kayo pumupunta at pumapasok sa mga simbahang napapalibutan ng maraming rebultong santong Diyos-Diyosan sa loob at labas ng simbahan para lumuhod, humaplos, manalangin at sumamba sa mga ito? Di ba ang tao mismo ang gumawa ng mga rebultong santong Diyos-Diyosan na yan? Noon pang unang panahon, nagbigay ang Diyos kay Moises ng kaniyang 10 utos upang ipahayag sa mga tao, upang ito ay kanilang sundin, gawin. Nakasaad sa Deuteronomy chapter 5 verse 6 hangtod sa 21, and Exodo 20 verse 4-5. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, na iyong ay Diyos, ay mapanibuing Diyos, silosong Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang at ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Sinabi din ng Diyos sa Levitico chapter 26 verse 1, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan
upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Sinabi din ng Diyos sa Exodo chapter 34 verse 17, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal at sasamba sa mga ito. Sa palagay ba ninyo, ilan ba ang Diyos na lumalang sa tao? Ano at ilan ang pangalan niya? Di ba iisang Diyos lang ang lumalang sa tao? Iisa lang din ang pangalan niya at ang pangalan ay Yahweh. Kung iisang Diyos lang ang lumalang sa tao at iisa lang din ang pangalan niya, bakit maraming mga rebultong santong Diyos-Diyosan o nakapalibot sa loob at labas ng simbahang dinadaluhan ninyo para sambahin? Saka bakit marami at iba't ibang persona at marami at iba't ibang pangalan ang pangalan ng mga Diyos-Diyosang sinasamba ninyo? Kaya nga sinabi ng Diyos sa 1 Juan 5 chapter 5 verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi niya yan kasi nagsisilos siya sa mga yan. Nadudurog ang puso ng Diyos at siya'y lumuluha sa pagsisilos kapag sa mga rebultong santong Diyos-Diyosan kayo lumalapit para manalangin, sumamba at magpasalamat. Maghapon nakaunat ang mga kamay ng Diyos upang tanggapin at patawarin kayo, pero patuloy pa rin kayong nagmamatigas, nagbubulagan at nagmamaangan sa katotohanan. Banggitin natin ang mga rebultong santong Diyos-Diyosan na sinamba ninyo. 1. Item na Nazareno. 2. Maria na ginawa ninyong inang Diyos at tagapamagitan sa Diyos para idalangin ang lahat ng tao na patawarin sila ng Ama. Ito. 3. Pinagawan din ninyo ng rebulto si Jesucristo na nakapako sa krus. Ganon din sa 12 disipulo ni Kristo. Pinagawa din ninyo rebulto 5 pati mga anghel. 6 pati si Pope John Paul o lahat ng mga banal na taong namatay na, at pinagawan ninyo ng rebulto pati mga presidente at lahat ng nanunungkulan at nagtanggol sa inyong bansa ay pinagawan ninyo ng rebulto tulad ni Cory Aquino, Ferdinand Marcos, Benigno Aquino, Andres Bonifacio, etc. 8. Santo Niño. 9. Nandiyan din si Buddha, etc.
9. Pati mga anting-anting, mga pampaswerte at pantaboy ng malas o evil spirit tulad ng pinya, mani, mais, etc. Kung ito nga sila at ako ay magsiselos kung makita nating may ibang larawan o picture sa pinaka ng ating minahal na itinatago, o di kaya't makita natin siyang may iba siyang kasama, katabi at kalagayo. Ang Diyos pa kaya? Siyempre, magsiselos ang ating buhay na Diyos dahil ipinagpalit na ninyo siya sa mga ribultong santong Diyos-Diyosan na mga patay at walang kapangyarihan na nilulok o ginawa ng mga kamay ng mga tao. Ang ating Diyos ay iisa lang, ngunit meron siyang tatlong persona. 1. Ama, Yahweh. 2. Anak ng Diyos, Hesukristo. 3. At ang Espiritu Santo. Ang tatlong persona ng ating Diyos ay parehas na iisang Diyos lang. Ibig pong sabihin, ang Ama na nasa langit ay iisa lang. Iisa lang din ang anak ng Diyos at ganun din, iisa lang din ang Espiritu Santo. At silang tatlo ay parehas na Diyos. Oh! Hebreo 1:3. Kayo na nagsasabi na hindi Diyos si Jesucristo ay isang sinungaling at isang mangmang. Kung ikaw nga, sila at ako ay merong anak, siyempre kung tao tayo, di siyempre tao din po yung anak po natin. At kung ano po yung kaya nating gawin, siyempre kaya ding gawin lahat ng ating anak yan paglaki niya, di ba? Sinong tao ba ang namatay at nabuhay ulit na umakyat sa langit at bumaba sa lupa para makagawa ng lahat ng mga milagrong ginawa ni Hesukristo? Si Buddha ba? Si Maria ba? Si Muhammad ba? Di ba wala? Subalit ang sabi sa Biblia sa Juan 14:12, sinabi niya, Hesukristo, na ang nananalig sa kanya ay makagawa din ng mga ginagawa niya at higit pa kaysa rito, sapagkat siya ay babalik na sa Ama.